Chase, wrapper sa mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. Amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan! Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nung start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Gilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino!
Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay. Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first concert ko was Jericho Rosario. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang nepo baby ng Super nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. Concert set list, sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut. Ay, bawal. Cut. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. MBS, Trending and Vara Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming sa Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong Pilipinas, ang oras po 6:39. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal. Kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng Thursday, August 27, 2026, 238 days. Hindi, 238 day ng 2026, 127 days before 2027, at 120 days before Christmas. Usapang Legal. Ayan ha, inunahan ko na kayo bago pa man sumilip si Jose Marichan. Dahil alam ko excited kayo sa September 1. Kaya lang may hearing ako sa September 1 out of town. So on Tuesday, try ko po makasama ninyo ako. Makakasama nyo pa rin ako for sure on Tuesday. Kahit ako po ay may out of town hearing. Anyway, samahan nyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan. Ito po ay nag-ugat sa isang question. Paki-flash nga RHTV. Dahil ito po ay may kinalaman sa adverse claim. Sabi niya, Attorney, may mana po ng mga magkakapatid na napangalan lahat sa kapatid ko. Nagpalagay ako ng adverse claim pero nagkasundo na kami at gusto ko na ipatanggal. Ano po ang gagawin ko? Usapang Legal. Actually, ito pong talakayan natin tonight, no, ay na intertwined, no? Na parang ano ba sa Tagalog intertwined? Na complicate, no, ng usaping mana, no, dahil ang adverse claim, no, na tinatanong niya ay hindi po ganun hindi po yun actually hindi yan lang po ang solusyon at hindi po nangangahulugan na ipatatanggal na ang adverse claim ay wala ka ng claim sa mana, no, at hindi rin nangangahulugan para sa kapatid mo na masosolo niya ang property dahil kahit ipatanggal pa
ang annotation ng adverse claim, no? Kahit ipa-cancel pa ang adverse claim, maari mo pa ring habulin ang property na dapat sana ay mana mo or mana ninyong magkakapatid sa inyong mga magulang. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Feel free to share our discussion tonight, no? Dahil live na live po tayo sa DZRH TV, 4K live stream sa YouTube. Hindi na pala 4K. DZRH TV live stream sa DZRH News Television sa YouTube. Live din po tayong napapakinggan sa DZRH News Facebook or napapakinggan at napapanood sa DZRH Facebook page at sa DZRH News Television Facebook page. Usapang Legal. Live din po tayong napapanood sa different cable channels at syempre napapakinggan sa DZRH Radio 666 sa Talapitan sa inyong mga radyo o kung hindi man dahil kung ano pong applicable na frequency sa inyong lugar dahil live po tayo sa mga relay stations natin nationwide. Usapang Legal. Yes, hapunan na ng Webes. Ano bang, ang aga nyo naman maghapunan? 6:42 pa lang. Parang ganyan ang nanay ko nung araw eh. Alas 4 pa lang. Oy, nakasaing ka na ba? Pagkatapos malapit ng dumilim ay kakain na ng hapunan. Ay bago pa man ikaw makatulog, gutom na gutom ka na dahil ang aga kumain. Ang aga nyo namang maghapunan, Angelo Redaha. Ano ba ang hapunan natin dyan? Gusto kong kainin ngayon yung gulay. Bulang lang, 'di ba? O kaya dinengdeng tapos ay pritong Gigi o kaya yung pritong ano nga ba yung isda na nabibili diyan sa Tagaytay? Sa Tawilis, sa amin kasi tapulok ang tawag yung crispy tapulok. Ay, the best, 'di ba? Usapang Legal. Pero hanggang pangarap lang muna tayo. Mamaya kung ano na lang ang available. Anyway, magandang gabi po sa inyo, Lawrence Regala sa Pila, Laguna. Si Buenas noches sa iyo, Gael Enriquez, Mami Belen Rivera, Tita Ami Miraflor Garcia. Oy, malapit ang birthday ni Tita Sita Arevalo dyan sa Buena Vista, Marinduque. Shout out ay saka si Tita Sani Arevalo sa Marinduque, sa Pulang Lupa Day ay magbo-birthday din. So Tita Ami, ikaw ba ay pupunta ng Marinduque? Magandang gabi din po sa inyo dyan sa Bocaue, Bulacan, Marilyn Tizon, Jerry Sumagaysay, Philomer Ing, magandang gabi. At magandang gabi din po sa inyo, Vivian Cobero, si Jerry Sumagaysay, Francisco Antonio Ramirez Garcia. Ikaw ba, Francisco Antonio Ramirez Garcia, ay hindi nahirapan sa pagsusulat ng pangalan mo nung ikaw ay nasa elementarya? Magandang gabi sa iyo, Eduardo Narvaez. Syempre, ay nakakatawa si Sir Jerry Sumagaysay, ang kauna-unahan na nanunood sa atin. Pumangalawa si Eduardo Narvaez, mga loyal listeners natin. Syempre pa, Ronald Velasco dyan sa Marinduque. At yung iba pang nanunood, inaantay ko si Ma'am Teresita Atienza kasi hindi rin niya nag-absent Usapang Legal. So, ano nga ba ang sinasabi ng batas patungkol sa adverse claim? At unang-una, ano ang adverse claim? May kamag-anak po ang adverse claim yung tinatawag na notice of lease pendants. Talagang kamag-anak no? Kapag ka po adverse claim, ibig pong sabihin meron kang interest claim sa property ng ibang tao o nakapangalan sa ibang tao. Usapang Legal. At dahil may interest ka, may claim ka sa property na ito, nag-execute ka ng affidavit of adverse claim. Sinasabi mo doon, ako si Rina Seco, ay nagsasabi ng mga ganito na ako ay may adverse claim o maaring dahil ako ay merong
ako ay merong kiniklaim na mana ko, may kiniklaim akong mana sa property na ito na naipangalan kay ate. Kasi sinolo ni ate. So ito po ibig sabihin nangangahulugan, no? Wala ka pang naisasampang kaso pero bilang proteksyon sa iyong claim, no? Sa iyong sinasabing karapatan mo sa property, pinapa-annotate mo itong affidavit of adverse claim, no? Pinapa-annotate mo ito doon sa titulo ng property na nasa possession sa pag-iingat ng Register of Deeds. Usapang Legal. Bakit kailangan mong ipa-annotate, no? Bakit kailangan mong ipasulat doon, no? Ang adverse claim, no? Dahil kung nakapangalan kay ate ang property, abay baka ibenta niya ito. So syempre walang hahadlang, no? Wala man lang notisya, wala man lang paalam, no? Wala man lang paalala sa ibang tao na may claim dito si Rina Seco, no? Hindi ito solong pagmamay-ari ni Don Carlos bilyonaryo. Don na no? Hindi ito solong pagmamay-ari ni Don Carlos. May kabahagi diyan si Rina Seco. Kung wala pong adverse claim, pwede niya malayang-malaya niyang maibebenta at walang rason ang ibang tao para magduda dahil syempre kapag ikaw ay buyer o kaya ay sasangla lang, no, dun sa property at walang notice ng ganito, magre-rely ka lang, malinis yung titulo, no? Magre-rely ka lang sa kung ano ang nakasulat doon sa four corners, baliktaran, no, na page ng OCT or Original Certificate of Title o kaya naman ay ng Transfer Certificate of Title. Usapang Legal. Ayun. So para maging notice, no, at ipagbigay alam na may claim ka sa property, nag-adverse claim. Ayan. Yun again, wala pa po itong kaso ha. At gusto po nating linawin na ang adverse claim ay epektibo lamang sa loob ng 30 araw. Pero hindi basta-basta ganun napapatanggal. Dahil kapag ka po, no, lumagpas ng 30, kapag ka po, para matanggal po ito, no, kailangan pong dumulog sa korte, maliban na lamang kung gagawin ito sa loob ng 30 days matapos ang annotation or matapos ang pagpapatala ng adverse claim, no? At ang gagawa nito ay ang taong nagpalagay. So halimbawa po property ni Don Bilyonaryo, no, ni Don Carlos Bilyonaryo. Nagpa-annotate ako ng adverse claim dahil kiniklaim ko na dapat may share ako diyan, no? Within 30 days, gusto ni within or even after 30 days, gusto na ni Don Bilyonaryo, no, na sabihin na tanggalin nyo na yun, Register of Deeds. Hindi pwedeng gawin yun. Kung si Don Bilyonaryo ang may-ari at tapos siya din ay ang magpapatanggal, hindi niya pwedeng basta-basta gawin. Kailangan po niya itong gawin, no, sa pamamagitan ng isang verified petition sa korte. Usapang Legal. Halimbawa naman, ako po yung nagkiklaim ng property ni Don Bilyonaryo at wala pang 30 dias, wala pang 30 days mula nang ipa-annotate ko ang adverse claim. Pero nagkasundo na kami, nagkaliwanagan na kami, no? Sabi ni Don Bilyonaryo, tanggalin mo na yung pina-annotate mo dyan, no? So, ako naman po, pwede po akong mag-execute ng affidavit at yun, pwedeng idiretso na, no? Pwede pong idiretso na sa Register of Deeds. Basta, hindi pa lumalagpas ang 30 dias o ang 30 days. Pero, kapag lumagpas na ang 30 days, pupunta ka na, Don Bilyonaryo, sa korte. Usapang Legal. Pero komplikado po ang talakayan natin ngayon. Bakit kanyo? Kasi ito pala mana. 'Di ba? Kapag ka po mana, medyo po ito. Medyo po ito ay komplikado at yan po ang tatalakayin natin later, no? Maya Bell, magandang gabi sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Romel Livid. Happy weekend sa iyo at sa inyong lahat. Ivy Gutierrez ng Tayug, Pangasinan. Kumusta po kayo dyan? Josephine Grimbao, Kenneth Arevalo. Magandang gabi din sa iyo. Robinson's
Robinson Fernandez sa Nara, Palawan. Uy, maganda dyan sa Nara, Palawan. Si Gael Enriquez, yes, Crispy Tawilis. Max Alvarez dyan sa Dumaraw, Rojas City sa Capiz. At mga nanonood sa atin sa DZRH News Television. Magandang gabi po sa inyo. Hinahanap ko lang yung, kasi iisa lang po ang telepono ko. Hindi ko na-open ng sabay. Kaya hinahanap. Ayan, wala pa naman siyang nakalagay. Pero magandang gabi po sa inyong lahat. Pwede po kayo magparamdam para po mabati din namin kayo on the air. Usapang Legal. Sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang kaarawan, happy birthday po sa inyo. Happy birthday sa iyo, Ginoong Melvin Vito. At magandang gabi sa iyo, Ria Villamayor, Venancio Villamayor, Father Val Castillo. Magandang gabi sa iyo. Gayun din, magandang gabi sa iyo, Miss Karina Hizon, Mami Eloy sa Hizon. At sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin, mga kamag-anak ko dyan. No? Alam niyo na kung sino kayo. Lahat ng mga Seco at Zoleta, Nabos, Naling, lahat po ng mga kamag-anak ko, magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. At syempre pa, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Maya-maya, magkukommercial lang po tayo bago pa tuloy yung maggalit ang technician sa akin dahil kailangan na daw pong maghanap buhay sandali. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV.
Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, trending and variety show nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuhanan din palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nung start pa lang ng tournament, very confident kami. Alam namin kaya namin manalo. Alam namin kaya namin mag-dominate. Kailangan lang namin mag-execute ng maayos. Ano bang pakiramdam na ma-represent o masuot ang Philippine jersey? Sobrang honor siya na dala-dala mo yung Pilipinas, suot-suot mo yung Pilipinas, lalaban ka sa ibang bansa, lalaban ka sa iba't ibang bansa, tapos dala-dala mo yung Pilipinas. Sobrang saya na sobrang gusto mong gawin lahat ng kaya mo para maiuwi mo sa Pilipinas yung panalo. Madami naman malalakas na Pinoy when it comes to NBA 2K as well. We just need the spotlight. Kailangan lang namin ng opportunities. Hi, I'm Miguel. I'm Chris. And I'm Ian. We are Igilas Pilipinas. Panoorin ang aming exclusive interview sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Abangan this Saturday. Hi, this is Paolo Valenciano and you are watching Scene Zone. Confessions ng isang concert director. So yun, yung first Seko Usapang Legal. Nagbabalik po ang DZRH Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Sabi ni Ma'am Teresita Atienza, attorney, pag pinatanggal ang adverse claim, pwede pa rin mag-file ulit pag hindi sumunod sa kasunduan? Ay, ang problema po, pag pinatanggal mo na on the same basis, on the same claim, tapos pinatanggal mo na, hindi mo na po pwedeng ulitin. Kaya mag-isip-isip kung totoo ngang meron kang claim sa property. So hindi mo basta-basta ipatatanggal. Ayan. So again, ang adverse claim po, ipinapa-annotate yung ating affidavit of adverse claim para sabihin na may claim ako sa property na ito. At pinapa-annotate ko to sa kopya na nasa possession ng Register of Deeds, para ipaalam sa sino mang may gustong makipag-transact sa property na ako may claim sa property na ito. At bagaman at 30 days lamang ang validity ng adverse claim na ito, hindi po automatic na nakakansela ang adverse claim. Kailangan pa rin pong dumaan sa proseso. Again, para po maipatanggal ito ay kailangan po ng verified petition in court. Ibig pong sabihin, kailangan pa pong gumastos. Gagastosan. So kung ikaw si buyer at nakita mong may adverse claim pero lagpas to ng 30 days, hindi pa nakakancel. Dahil hindi pinakancel, bahala ka na. Huwag kang papayag, Huwag kang papayag na una kung halimbawa hindi pa ipapakancel ng seller sa iyo, ay manghingi ka ng special power of attorney, Mula doon sa nagsampa, i-require mo si seller na hingi ka muna ng SPE mula doon sa nagpa-annotate itong adverse claim na ito, para na din panigurado, di ba? Kasi kapag ka po ganyan, medyo mahaba-habang proseso, ay gagastos ka pa rin. Usapang Legal. Although actually, kapag ka po lumagpas na yung 30 days, hindi nyo naman kailangan ng special power of attorney mula doon sa nag-file ng nagpa-annotate ng adverse claim. Pero bilang seguridad lang din para hindi na kayo pahirapan pa sa mga hearing-hearing. Kasi di-determine po
di ba? Ipapadetermine pa rin po yan eh. So, mas maganda po na meron kayong affidavit mula or special power of attorney doon sa nagpa-annotate nito. Usapang Legal. Ayan. So, again, kailangan pong sa pamamagitan ng hukuman, sinasampa ang isang verified petition in court. Siyempre, kailangan po ninyo ng abogado dyan, no? Again, hindi po automatic ang pagkakansela nito paglagpas ng 30 days at hindi po automatic na nawawalan ng visa. Ano naman ang notice of lis pendens? Ang notice of lis pendens po ibig sabihin meron nang nakasampa na kaso sa korte. Pinapatunay or tawag doon, notisya ito, no? Kalatas, sa Bisaya pahibalo, no? Sa Bisaya pa ay pahibalo, ipinapaalam sa sino man na may interest, na nagkaka-interest na makipag-transact sa property na subject pa ng litigation or ng kaso sa korte ang property at ito na yung ito na yung caveat, no? Warning, no? Na ang iyong, kung halimbawa bibilhin mo ang property na ito, ang iyong karapatan ay depende, no? Sa kung ano ang later on, ano ang napatunayang karapatan matapos ang paglilitis. So aantayin mo pa, no? Kapag talo pala yung seller doon sa kaso, sorry ka, wala ka rin. Usapang Legal. Kaya wag matigas ang ulo. 'Di ba? Wag matigas ang ulo. Make sure, no, natapos na ang litigation at nanalo yung seller doon sa issue. Dahil otherwise, ay kawawa ka later on. Magandang gabi sa iyo, Ma'am Teresita Atienza, Gilbert, magandang gabi sa iyo. Melvin Letrodo, magandang gabi din sa iyo. Manong Raquelio Lacaba and Manang Rowena Militante Lacaba. Mag-asawa dyan sa Bisaya pa, magtiayon dyan sa Santa Fe, Leyte. Usapang Legal. At naimbag arabi, Ma'am Grace Recta, Maricor Angeles, at yung iba pang nanonood sa atin, nakikinig sa atin, magandang gabi po sa inyo. At again, feel free to share our discussion tonight para po mas marami ang makapanood at matuto sa ating talakayan. At yung iba pa po, paramdam po kayo. Parang multo lang yun. No? Paramdam po kayo para din mabanggit natin ang inyong pangalan, ma-recognize din natin. Ma'am Karina Hizon, si Jerry Somagaysay, Moonbeats, Lowell is this sa Liktawa, magandang gabi. At syempre pa, Maya Bell. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Ayan, kapag by the way, ang notice of lis pendens po, maaring mismong ang korte ang mag-utos na tanggalin na. No? Kapag pa-final na po at executory ang desisyon doon sa kaso, natapos na ang kaso, pinal na. Pinal na yung desisyon sa kaso, hindi na ina-appeal, hindi na appealable, na final na. So, mismo ang korte po ang maaaring mag-utos na ipakansela without the need na magsampa pa ng panibagong petisyon for this purpose. Usapang Legal. So, maari pong ipangkansela ng korte bilang incidental sa kaso kung may sapat po na dahilan. So, yun. Unlike doon sa adverse claim, ay kailangan mo magsampa ng petisyon, hindi ba? Usapang Legal. So, ang adverse claim ay proteksyon sa mismong inaangking karapatan or interest ng claimant sa property. Ayan. So, again, paalala po, hindi basta-basta bibili ng property kung ito ay may annotation, keles pendens or adverse claim man yaan. Usapang Legal. Yan. So, again, balikan po natin yung question kanina. So, napag-usapan na natin yung basic general provision or what the law says in general pagdating sa adverse claim at notice of lis pendens. Ngayon, kung itong merong adverse claim na ito ay sinasabi mong kaya mo ipin-annotate or kaya ka nagpa-adverse claim ay dahil mana mo ito. Ibig bang sabihin, kapag ka nagpakansela ka ng notice of adverse claim,
ay wala ka ng karapatan sa mana dahil ay pinakancel mo na eh. So pwede na ito. Total naman nakapangalan lang kay ate. Usapang Legal. Hindi po nito pinawawalang bisa ang iyong karapatan, no, sa mana. Bakit kanyo? Kasi yung notice of adverse claim ay pag-aangkin lang. Pero hindi po ibig sabihin, magkaiba pong proseso ito dahil nananatili po ang iyong karapatan para doon sa mana. Ngayon, na sinasabi mo, ay ayoko na kaya nga i-give up ko na yung adverse claim ko kasi sinasabi ko na ayoko nang, hindi na ako makikiparte pa sa mana mula kay nanay at tatay dahil ako naman ay si Don Bilyonaryo. Bilyonaryo na nga ako makikiparte pa ba ako? Usapang Legal. Kaya lang kasi, no, hindi po yun yung tamang dokumento, no? Para po mai-waive mo yung karapatan or kumbaga ay sabihin mong ayaw mo na ng mana, no? Or binibigay mo na lang kay ate, hindi po yun yung dapat na dokumento. Una, kailangan pong mag-settle ng estate, no? Pwedeng extrajudicial settlement of estate with waiver of rights. Yun po ang tamang remedyo. At kung ito po ay mana, no? Kung ito po ay mana, bagaman at maaring applicable yung adverse claim kung halimbawa po sinusolo ng isa, ang dapat po ay kasunod noon ay yung demand para sa settlement of estate and partition. Diba? So yun po yung solusyon doon. Usapang Legal. So maari po itong mag-execute na lang na affidavit deed of settlement of estate with donation. Maari din po yun. Halimbawa po tatlo kayo magkakapatid pero yung share mo ay ibibigay mo lang kay ate dahil mas mabait siya sa'yo. Di ba? Dahil siya ang nagpa-aral sa'yo. Pwede po yun. Pero kung halimbawa po na para sa inyong dalawa yan, ate, kuya, hindi na ako makikiparte kung tatlo kayong magkakapatid. At ang sinasabi mo ay yung share mo ay kasama na sa paghahatian nila. So pwede po yung pwede po yung waiver of rights na lamang. That way, no? Hindi na po ninyo kailangan pang mag-execute ng, maging liable for donation. Take note po, kapag ka po merong donasyon doon sa kaakibat or kasabay ng settlement of estate or wini-waive nyo lang para sa para sa isa sa mga tagapagmana ang inyong share, ay magkakaroon po ng karampatang donasyon or donor's tax doon sa portion na share ninyo doon sa ibinibigay ninyo sa isang kapatid lamang. Pero kung meron po kayong general waiver, ako, si Rina Seco, ay wini-waive ko ang aking karapatan na makiparte sa mana sa aking mga kapatid. So, ibig sabihin general na lahat ng donasyon, lahat ng i-waive mo ay pakikinabangan ng iba mo pang kapatid. Wala na pong babayaran dito na donation. Yan, yun po yung kagandahan doon. Usapang Legal. Pero kung sa isang tagapagmana nyo lang po ibibigay, may karampatan po itong 6% na donation. Kasama pa, iba pa po yun doon sa estate tax na tinatawag. Usapang Legal. So, kung ang dahilan po ng adverse claim ay dahil sa may mana ka dito, hindi po sapat. No, hindi po sapat yung pagpapakansela ng adverse claim, no? Dahil pwede pa rin, no, habulin, mag-change. Ate, I changed my mind. Ate, I changed my mind. Gusto ko na ka palang makiparte. Bigla kang nagipit. No, kung ikaw si ate, ay i-require mo na mag-settle tayong estate para wala nang bawian later on. Settlement of estate with waiver of rights o kaya with deed of donation. Usapang Legal. Wilma Limpios, magandang gabi. Ronald Bascos Rabino, magandang gabi. Nanunood sa atin dyan sa Mandaluyong City. Ayan. So, I hope you're enjoying our discussion tonight. Dexter Belio, magandang gabi dyan sa San Jose del Monte City, Bulacan. Sabi niya, mawawala na ang record ng adverse claim pag pinalipat nila ang titulo sa pangalan nilang magkapatid. Maaari pong mawala na bagong
ibig pong sabihin, magiging dalawa na ang owner. So, merong bagong titulo dahil nakapangalan co-ownership. Usually, kasama po na ipapakancel ninyo yung adverse claim. Usapang Legal. Ayan. So, RHTV, paki-next mo nga, no? Paki-next mo nga yung question. Attorney, question po sana kung for example may binili kami na lupa, hulugan. May absolute na conditional deed of sale na po at ibibigay ang title pag fully paid na. Pwede ba yan, attorney, iparegister sa title kasi may mga nangyayari na benta na binibenta pa sa iba. Ayan. Usapang Legal. Magkaiba po, magkasalungat po yung magkaiba po yung conditional deed of sale at absolute deed of sale, ha. Kapag ka po conditional deed of sale, so hindi po sila pwedeng magsama, no? Magkaiba po yung dalawa na yun. So kapag ka po conditional deed of sale, para po yung contract to sell laang. So conditional deed of sale, ibig sabihin hindi pa pagado, hindi pa fully paid. So kung hulugan, normally either conditional deed of sale, na sinasabi na ililipat ko yung pagmamay-ari sa property at ibibigay ko at mag-execute tayo ng absolute deed of sale at ibibigay ko sa iyo ang kopya ng titulo, no? Kapag pagado ka na or nabayaran mo na ng buo yung kasunduan natin, no? So, yun po yung conditional deed of sale. Kapag ka sinabing absolute deed of absolute sale or absolute sale, no? Or deed of sale, kapag ka po ganyan ang mga nakita niyong title, pakahulugan po niyan, pagado na, fully paid, at ang pagmamay-ari ay nailipat na sa buyer. Yun po yun. Kahit hindi pa naililipat ang pangalan doon sa buyer. Usapang Legal. So again, baka ang pagkakaintindi ko dito dahil may kondisyon na pag fully paid na. So ibig sabihin yan po ay conditional deed of sale. Parang katumbas ng contract to sell. Ayan. So, pwede po ninyong hindi po kailangan, mas appropriate o hindi po dapat na adverse claim ang gawin ninyo, kundi ipa-annotate po ninyo yung conditional deed of sale. That way, no, may notice, malinaw na, ito pala ay hinuhulugan na. Nakapangako na pala ito dahil hinuhulugan na pala ito ni Rina Seco kay Don Bilyonaryo. And therefore, hindi na dapat na ibenta pa ito at hindi mo na dapat bilhin, ikaw third party, ikaw Jeric Barreto, no? Hindi mo na dapat bilhin pa yung hinuhulugan ni Rina Seco kay Don Bilyonaryo. Usapang Legal. So yun po yun. So hindi po yung adverse claim, no, ang inyong gagamitin, kundi kung ano yung dokumento na meron kayo. 'Di ba? Yung dokumento ng transaction. Dahil ito naman po ay voluntary. Yung adverse claim po kasi, kung merong magkasulungat na interest, no? At wala kayong ibang, kumbaga magkasulungat ang interest at hindi kayo nagkakasundo. Ngayon, kung may transaction kayo at voluntary po itong transaction na ito, yun pong voluntary transaction, yun po ang ipapa-annotate ninyo, kagaya ng contract to sell o kaya naman po ay contract of lease, ayan. Kung ano mang deed of conveyance, no, na meron kayo, pwedeng deed of donation, deed of transfer of rights, kung ano man yun. Dahil yun po ay mga voluntary transactions. Yun po ang ipapa-annotate. Hindi na po kailangan pang ang tawag, adverse claim. Usapang Legal. Ayan. Magko-commercial ba tayo? Mabilis. Fernando Torres, magandang gabi sa'yo. Pakibati nga po ang asawa ko. Nakikinig kaming dalawa. Fernando Torres, Wilma Limpios, magandang gabi po sa inyo. Joanne Uyag, pakibati po ang tatay kong always po nanonood sa DZRH sa TV. Fausto Uyag, magandang gabi sa'yo. Sir, tatay, Fausto Uyag sa Cotabato City, magandang gabi. We will be, hindi sa Cotabato, pero I will be in General Santos City next week. Ayan, magkita-kita po tayo sa General Santos City.
City. Usapang Legal. Ay anniversary ho ng ng aming Love Radio Station. Natatandaan nyo ba yon? Yung bumagsak sa 3rd floor, yung famous na, babanggitin ko na lang, yung Jollibee na bumagsak noong June 8 dahil sa malakas na lindol, no? Kasama po ako sa mga nakatalaga na assign na kinatawan or nagmamanage ng Love Radio General Santos City. Yun po yung nasa 3rd floor noong Jollibee na bumagsak. After 11 days, kami po ay nakabalik sa ere. At next week, may pa-blessing na po kami ng aming bagong Love Radio General Santos City. Ayan, di ba? So maraming salamat po sa mga sumusuporta, lalo na ang management ng Manila Broadcasting Company. Sabi niya, oy, ganun pala yun, conditional deed of sale. Absolute sale, iba pa rin. Oo, iba po yun. Usapang Legal. Yung contract of sale ay kapareho po ng deed of sale. Yung contract to sell, no, ay kapareho po ng conditional sale. Ayan. So wag po kayong mako-confuse, no? Lalo na kung kayo ay mga partido. Yan. Para po malinaw ang inyong transaksyon dahil may implication po ito sa kumbaga ay oras ng paglilipat ng pagmamay-ari, 'di ba? So mahalaga po 'yon. Ayan. So sabi niya, "Uy, congratulations. Thank you very much." Ito pala. Si Rudy Valpalma ay nanunood sa atin, si Azon Core Spars Pizza. Pwede po ako magpagawa ng adverse claim dahil pinatitulo ng pinsan ko ang lupa na dapat paghatian namin magpinsan at nakasangla niya sa bangko. By the way, mamaya po, yung sangla, parang mayroon pa ako yung tungkol sa sangla na basa ko kanina. Babasahin ko din po yung question niya at subukan po nating sagutin. Usapang Legal. So, magbabalik pa po tayo. Ilan po muna ang mga paalala dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. This time check. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid, White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, may glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya, may puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Rose Papaya, kutis sulit ang glow up. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa belt. Alang plastic number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS.
Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Concert ko was Jericho Rosales. May nasisirang ilaw, may nasisirang stage effects. Kumbaga ang nepo baby ng Super nepo baby. I'm trying to change the reputation. Yung sex bomb, even after 3 times namin pinakita, sabi ko, Ira, sure ka dito ha? Kasi parang end of my career to. concert set list. Sino yung top 3 artists na pangarap mo? Maybe Ken might not be too comfortable with, but because may blessing siya ni Pablo or ni Justin, cut! Ay, bawal. Cut! Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning. Magandang mainit na umaga. Kuya Angel po, si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Better news. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Viral Show. Nakahandang Sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hotdog. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa ang kabuuan natin palatuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng
naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Angel po siya ang Pamono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning! Magandang mainit na umaga. Angel po siya ang Pamono sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan! Usapang Legal. Ay, sabi ni Ronald, pagbabalik ang usapang legal pagkatapos ang isang track ng commercial ni Het. Hindi po si Het ang kasama ko ngayon. Ang kasama ko ngayon ang aking paboritong si Jeric Barreto. Kung may conditional deed of sale or contract to sell dahil hulugan pa ng buyer ang property, pwede bang ibenta ng cash sa ibang buyer at ibalik na lang ang naihulog ng unang buyer? Yes, ito po yung tinatawag na pasalo, no? Yung deed of sale with assumption of mortgage. Ayan po yun, Ma'am Teresita Atienza. In short, ito po yung pasalo. Usapang Legal. Ang daming mga magagandang questions. Si Suki Yang Ventura, si Jerry Sumagaysay, Wilma Limpios, si Sind Sabala. Sabi niya, magandang gabi. Palagi po ako nanunood sa inyo at maraming salamat sa mga inputs. Ingat po kayo palagi. Magandang gabi po sa inyo. At nakakainggit lang daw pagka tungkol sa lupa. Dahil marami daw siyang mga apo. Ito, merong siguro ay sa susunod na episode ko na i-discuss yung nakasangla sa kanya yung property pagkatapos ay binibenta, kung pwede daw ba yung adverse claim dahil mahaba-haba pong talakayan, no? So, saka ko na yun sasagutin. Pero merong question na maganda dito. Si Ma'am Teresita Atienza. Ang sabi niya, kung halimbawa, nasaan na ba? Hinahanap ko pero in essence, ang tanong niya, paano kung gawa-gawa lang or peke yung adverse claim? No? Ano ba yung pwede niyang gawin? Marami pong mga opsyon. No? Siyempre, ang adverse claim is in the form of an affidavit. So, sinumpa ang salaysay yan. So, kung nagpeke yan ng sinumpa ang salaysay, no, ibig sabihin nagsinungaling yan sa kanyang sinumpa ang salaysay, pwede po yan pumasok sa kriminal na kaso. Yun po yung tinatawag na perjury. No? Parang kagaya ng pag nagsinungaling ka sa mga pagtestimonya mo or pagtestify mo, perjury po ang tawag doon. Ngayon, yun po yung kriminal na aspeto. Yun po namang civil na aspeto, pwede din namang hindi ka magkaso ng kriminal, ano? Pwede din yung cancellation na lang ng adverse claim or pwede po yung quieting of title. Sa quieting of title, matik kapag granted yung petition for quieting of title mo, lahat, kung ano man yung mga at that time or prior to the decision of the court, no, na granting the quieting of title, tinatanggal yung cloud. Yung pagdududa doon sa titulo mo. So, makakancel din po yun. So, maari po. Actually, mas gusto kong action yung yung quieting of title. Diba? Na-discuss na natin yun in the past. Usapang
Legal. Rafael Averion, dyan sa Lucena City. Kasamang nanunood, si Rafi Averion. Magandang gabi po sa inyo. Ang bilis po ng oras. So, yun po mga unanswered questions, i-screenshot ko. At ini-screenshot po yan ni Gael. Ini-screenshot po yan ni Gael. Pinapadala sa atin. Ang aking online PA na pro bono. Libre. Anyway, meron po tayong Kring Kring Panalo promo at tonight, may chance pong manalo ng 500 pesos. Kanina taga Pangasinan din yung nanalo. So ngayon, ay tingnan natin. Magandang gabi po sa inyo. Po, attorney. Yes, magandang gabi po. Para may may potential sa pagiging announcer yung ating would-be winner tonight. Ano pong pangalan nila, ma'am? Ano po, Pamela Joy Macaranas po. Oy, lagi ba kayong nanonood sa number 1 station? Opo, palagi po. Gabi-gabi, araw. Ayan. Gabi po. Parang ang bata pa ni ma'am. If I may ask, ilang taon na kayo, ma'am? 40 years old po, Ay, attorney. bata pa nga, 40. Pero mas bata pakinggan ang boses niyo. Anyway, taga saan po kayo? Salamat po. Sa Kalasyaw, Pangasinan po. Hoy, the famous home of the Kalasyaw Puto. Opo. Hindi nyo na itatanong. Yung pride namin. Favorite ko ang product puto. namin. Opo. Anyway, ma'am, isang mahirap na tanong para sa inyo. Ano po ang kauna-unahang ng radio station na nangunguna at kauna-unahang radio station sa buong Pilipinas na nag-celebrate ang 87th anniversary noong July 15? Siyempre, wala pong iba kundi DZRH po. Congratulations! AM radio station po. Ay, congratulations! Nanalo ka ng 500 pesos. Diyan lang po kayo ha. Kakausapin kayo ni Don Billionario para makuha nyo ang inyong panalo. Legal. Anyway, naubos na po ang ating oras. Pasensya na kayo ha. Nag-OT ako ng 2 minutes. Magsama-sama po ulit tayo on Tuesday. Same time, same station, same social media platforms. Nakasama ko Don Billionario at syempre pa si Jeric Barreto. At babatiin ko na din ng happy anniversary ang ating pinakamamahal na 2x2, si Ka Jerry at si, hindi Tom and Jerry, Anthony and Jerry. Happy anniversary po. Anniversary nila ng pag-join sa DZRH. Ako naman po ang panyaran ng bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Happy long weekend sa inyong lahat. Sumainyo ang mga dagdag kaalaman sa batas. Hatid ng Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Nung start pala ng tour